sa atin na baging at namunga siya. Ito. Ano kaya tawag dito sa bunga na ito? Hindi natin alam kung ito ay kinakain o kaya baka mamaya lason nito. Kaya ito yung akala mo siya ubas o akala mo duhat, oh, mga ka-farmers. Ayan, dami itong bunga niya. Nahinog na, mga ka-farmers. Oh. Baka naman kaya ako ito ginagawa pong kape. Hindi naman to kape. Kasi paano mangyayari magkakaroon ng kape rito? Eh wala namang, hindi ko alam kung ito yung kuha ng kape. Pero tingin ko baka hindi naman siguro kape ito. Medyo manamis-namis, mga katribya, po yung lasa. Nakikiramdam mga tayo baka mamaya eh. Good morning po sa inyo, mga katribya, at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po, mga katribya, ito po yung ating muling project o planlinis tayo, mga katribya, dito sa ating isang lugar na kung saan, mga katribya, po ay mahaba na po yung ating damo, lalo na po yung ating agingay. At marami-rami na po itong ating natatrabaho. Ayan. Sa to, mga katribya, na ito ay ating tututukan ang ating pang paglilinis. Ayan. Hindi na po natin kailangan ito, mga katribya, pong i-grass cutter. Kasi alam nyo, mga katribya, pagka po sobrang taas na po noong ating damo, mahirap na po doon sa grass cutter, lalo kung marami pong mga tinatawag po nating baging. Dahil yung baging niya, mga katribya, yung minsan yan po ang sumasabit po sa ating grass cutter. Kaya ginagawa po natin, ito, bago po natin siya, kumbaga, i-herbicide, kailangan muna natin maibaba ng maibaba itong ating mga damo. Kagaya nito, ayan, no? Ay sobrang dami po niyan, makapal po yan, mga katribya. Pero pag in-spray po natin yan ng ating pong herbicide, makikita po natin dyan yung pong kalupaan. Tapos itong mga damo na ito ay magiging pataba rin sa ating pong kalamansi. Lalo na pagka ito po nalagyan po natin ng abono, pero bago yan, kailangan mapatay muna natin itong ating mga damo. Yan. Maganda-ganda po, mga katribya, po yung panahon na ibinigay po sa atin dahil hindi po siya mulan. Ito na po yung ating nalinisan, yung naibaba. Kahapon, mga katribya, talaga pong gubat po yan. Talaga matataas ang damo. Pero noong ating naibaba na, nakita na po yung ating kalamansi. Tapos nakita rin po yung mga buko, yung ating pang October. Yan. Pagka po sa panahon ng October, diyan po minsan ang pagtaas po ng presyo ng kalamansi. Pero permis lagi ang September. Lagi pong mababa po ang presyo niyan. Ewan lang po natin ngayong taon. Kasi never na tumaas po ang kalamansi ng September. Manapa ang Agosto ay mayroon time talaga na nagiging mataas po ang presyo niyan. Kaya lang, pagka po yung time na marami rin pong dating ng kalamansi, bumabagsak din po ang presyo niyan. Nagpa 500, nagpo 400. Pinutol na rin po natin yung ating malunggay. Ito pa po yung ating lilinisan. Ayan. Kung titingnan po ninyo, mga katribya, ay masasawan po kayo. Pagka po yung makita natin po yung sukal ng ating kalamansi. Pero pag yan ay sinaga natin at nilinis, maganda po ang nagiging resulta. Nakikita ang kalamansi, pati rin po yung ating bunga. Kaya tsaga-tsaga lang, mga ka-farmers. May tumubo rito sa atin na baging at namunga siya. Ito. Ano kaya tawag dito sa bunga na ito?
Hindi natin alam kung ito ay kinakain o kaya baka mamaya laso nito, kaya ito yung akala mo siya ubas o akala mo duhat, mga ka-farmers. Ayan, dami itong bunga niya, nahinog na mga ka-farmers. Baka naman kaya ako ito ginagawa pong kape, hindi naman to kape. Kasi paano mangyayari magkakaroon ng kape rito? Wala namang, hindi ko alam kung ito yung kuha ng kape, pero tingin ko baka hindi naman siguro kape ito. Medyo manamis-namis mga katribya po yung lasa. Nakikiramdam mga tayo, baka mamaya sumakit ang ating sikmura, baka laso. Inom na lang tayo ng ating kalamansi. Yan, at ating binababa na yung lahat ng ating baging, yung ating damo, bago natin ito i-herbicide. Kaya meron tayo dala-dala laging gulok para pamputol, tapos yan, pambaba sa ating agingay. Ganyan din yung ginawa natin doon sa ating kabilang kalamansian. Ibinaba natin ang binaba yung ating damo. Ngayon napakalinis na, kitang kita na po yung lupa. Ganito rin katataas yung damo niya. Pero ng ating malinisan, ganda na po ang kinalabasan. Yan, isa po yan sa ating kailangang maalis. Ito rin mga katribya, nilulupin ito. At medyo may kalayuan tayo sa ating area. Ngayon, wala siyang lulupinin dahil wala siyang bunga. Lulupin ito pagka panahon na po siya ng October 1. Kailangan lang mo natin agare para hindi makalusot ang anumang mga masasama mga alimuong. Akunat po ng ating bahagi. Ito medyo makateto itong agingay kasi mabulo siya, hindi tayo nakapagpanjama. Yan. Laki-laki na po itong ating nalinisan. So, i-spray natin ito. Pwede na tayo makapag-spray ng isang karga para hindi na tumayo itong ating mga damo. Okay. Saga-saga lang mga ka-farmers. Ito wala nang kalamansi dito, kaya kahit di na natin ito ibaba. Okay, ay mga ka-farmers mamaya naman po tayo magbababa po ng ating mga damo. Kasi ito na po yung ating natrabaho, yung ating project. Ayan, atin na po siyang mai-spray.
Edi bukas o sa makalawa. Yan, farmers, update na lang po tayo sa susunod po nating vlog. At maganda-ganda po yung panahon. Yung kapitbahay ay nakapaghawa na rin, pero matandang puno na ito. Palitin na rin. Pero itong kabila sa atin, lapit-lapit na rin ito. Natanggal po yung ating baging. Tsaka nalinisan. Nakikita na rin po mga kapitbahay po yung kabungahan. Magandang hapon po sa ating mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon, tapos po natin maibaba po yung ating mga damo. Ito, para po hindi po siya tumayo at kailangan natin na maagapan. Dapat na natin silang ma-spray ng ating herbicide. Habang maganda po ang panahon, mga katribya, kailangan na po natin siyang birahin ng ating herbicide. Para hindi na po sila tumayo. So yung combination po ng ating organic ng ating 2100 pataba na puti para mas mabilis ang pagkamatay po nitong ating damo. Ganito rin ang ginawa natin doon sa isa nating farm, ay mabilis po siyang natsugi. Kaya kailangan ay atin pong ibaba muna ito. At pagka hindi natin siya binaba ay makakaporma. Yan, saka medyo patatagalin natin ng konti para basang-basa itong ating ni-spray. Hindi po siya makaporma. Maganda po yung panahon na ibinigay sa atin. Hindi po umulan. Kaya eto, malaya po tayo makapag-spray ng hapon. Sa ating mga katribya, magtatanong kayo kung ano po ang ating gamot na ginagamit, basahin lang po ninyo doon sa ating comment section. Nandun po yung ating ginagamit na gamot. Pero ang kahalo natin, mga katribya, ay ang 2100 sulfate. Pwede po yung patabang abono, kahit anong pataba, basta't puti na madaling malusaw, ay po pwede po ninyong ilagay para lang madagdagan yung tapang ng inyong ginagamit na herbicide. Kasi yan talagang lulutuin po niya yung ating mga dahon. Kaya nga pagka ito tumama sa kalamansi mo, kasalukuyan din na siya po ay maninilaw din, sasaktan. Kaya kailangan natin siyang maibaba para maganda po ang kanyang pagkapatay. Yung kabila nakapag herbicide na. Una siyang nakapag damo sa atin. Tayo ngayon pa lang tayo mag-i-spray. Kaya sulitin na po natin hanggat hindi po umuulan. Para po yung bunga ng ating kalamansi, yung ating pang October, magtuloy. Maganda pag mababa ang damo natin. Tatamaan natin yung ating subject.
Malaking bagay yung maka-spray tayo ng isang karga. Tapos bukas naman yung ating ibababa, spray natin pagka kaya na uli. Maganda yung naliligo para hindi na natin uulitin. Mahirap din po mga katribe pong umulit po nung ating ini-spray. Doble trabaho. Saka yung konsumo. Konsumo sa gamot, konsumo rin sa trabaho. Rin sila mga katribya. Pagka namatay na itong ating damo na ito, tsaka po natin siya lalagyan ng ating organic fertilizer, tsaka yung ating sulfate. Sigurado lalabasan po ng bulaklak yan mga ka-farmers. Dami ng ating naibuwal. Patabaya mga ka-farmers, basta pagka natuyo at nabulok itong ating damo na yan ay magandang patabaya, organic, yan ang natural na pataba. Kapal ng ating agingay. Okay na. Babawasan po yung ating trabaho. Hangin na lang natin ibinaba yung iba nakatayo na. Gaano katindi ang ating kuha na yan, mga damo. Dami pong mga bukong mga maliliit ng ating kalamansi. Kapal. Pagiging kublihan pa ng mga palaka. Basta't mga katriba, dalawang takal ng pataba, lata ng sardinas, pwede nyo pong ilagay sa 16 liters. Mahigit isang takal naman, isang takal at kalahati doon naman sa ating gamot na ginagamit para matapang at makakasigurado tayo na hindi na uulitin yung ating trabaho. Ibaling medyo mabagal tayo, basta sigurado lang natin na
mababasa yung ating subject. Kasi pagka mabilis po ang ating lakad, sigurado hindi natin maaano yung natin damo. Okay lang yung medyo hindi naman siya yung paligong paligo, kasi normal lang yung pag ating herbicide na ginagawa. Yan. Mahahaba na po no damo natin mga katribya. Yung ating kapitbahay nagugulat dahil nalinisan na natin siya, pero madamo rin naman yung kapitbahay natin, hindi naman po nalalayo. Saka nakikita ninyo the best. Yun ang ating paraan na ginagawa para tandaan po natin mga katribya, makakamenos po tayo ng ating trabaho na sure lang natin na hindi po tayo dadalawa ng spray para hindi na po tayo uulit, lalo na pagka ganitong mahahaba po ang damo natin. Talaga kailangan medyo paligo ng konti para maganda-ganda ang ating laban. Yan. Shoutout natin ang ating mga ka-farmers sa buong Pilipinas. Shoutout natin yung presyo ng palay, napakababa. Kawawa po ang ating mga farmers doon sa kanilang inaani na wala nang halos natitira. Uuwi lang doon sa abono, sa gamot, lugi pa. Patay siya ngayon. Makita po ang pagkalupa ng ating inaalagaan. Ginhawa ng ating kalamansi. Yung kabila ay wala pong bunga, pitasin, konti lang ang maliliit, pero sa atin marami. Lagay kasi tayo rito mga katribya po ng ating organic fertilizer. Ikaw konti lang. Ngayon ay dadagdagan natin. Gagawin natin 2 para bumawi-bawi ito ang ating kalamansi. At napatel lang itong ating damo. Yan, mga 1 linggo yan, mga madilaw na lahat yan. Saka natin maglalagay tayo ng ating pataba o natin na siyang hahagisan.
ng pagkain. Magtatapon ulit tayo ng ating pera. Pero yung pagtatapon naman natin ay hindi naman po pagsasayang, dahil pagkain ng ating kalamansi. Sarap pong mag-alaga ng kalamansi at alam lang po natin ang ating pong gagawin at tuloy-tuloy lang, mga katribya. Sa gawin na ito tumayo uli. Tumayo natin. Ito, tubo-tubuhan. Kung gusto ito ng kalabaw. Tumayo pa ng mga damo. Malabang pilit. Mga paro-paro pa. Anggi oh. Yan mga katribya, iiwasan po natin sa mga batang kalamansi. Medyo maanggi sa pag nag-i-spray tayo. Tumama sa dahon nyo yan, delikado. Ubos na itong ating karga ang damo.
Smooth na lang natin. Para walang masayang na gamot. Okay, tapos na. Ayan, okay na po tayo mga katribya. Nakaroon na tayo pong isang karga. At least yung pong ating in-spray, di na tayo aasa nito po ay tatayo pa dahil nakontrol na po natin itong ating herbicide. Kaya yun po sa mga katribya natin na magbababa po ng damo, isa po yan na inyo pong gagawin. Pagkababa, spray naman po natin. Sige mga farmers, God bless po sa inyo lahat. Kita trabaho tayo po bukas. Bye bye.